What's up guys? Today we are at episode 14 ng Nine Love Ako sa Boss Ko. Ang muling pagbabalik ni Prince. Sa wakas guys, babalik na si Prince. Sa muling pagkikita ni Prince at Cairo matapos ang ilang taon. 3 years, no? Oh, 3 years. Handa na nga ba silang harapin ang sakit ng nakaraan? Special thanks nga pala no kay Gino, of course, ang writer ng story natin. Maraming salamat sa iyo bro sa pagbibigay buhay kina Prince at Cairo. At syempre sa pagpaparamdam sa amin ng saya, kilig, sakit, at pagmamahal sa bawat episode. Kaya naman guys, habang papalapit na ang pagtatapos ng kanilang kwento, sana samahan niyo pa rin kami hanggang dulo. At huwag kayong bibitiw ah. Ano game? Tara, sama kayo? Eh, sasama na yan. Sasama na yan. Game. Lumipas ang 2 taon at matagumpay na nairaos sina Cairo ang lahat ng projects na ibinigay ni Papa sa kanila. Kaya nag-celebrate din kami dito sa Singapore. Kasama ang lahat ng empleyado ni Papa. 1 taon na lang. 1 taong pagtitiis. At makikita kong muli ang pamilya ko. Lalong-lalo na si Cairo. Ang pinakamamahal ko. Hindi ko alam kung nabasa niya yung liham na iniwan ko nun sa ikalawang drawer ng table niya. Pero kung hindi man, magpapaliwanag na lang ako ng maayos sa kanya. Kapag nagkita ulit kami. Sigurado naman akong maiintindihan niya yun eh. Pero kung hindi, katulad sa inaasahan ko ang mangyari, susubukan ko pa rin paibigin si Cairo muli sa akin. Ayoko siyang pakawalan. Kaya gagawin kong lahat upang mapatawad niya ako sa nagawa kong pag-iwan sa kanya. At umaasang muling maibabalik ang aming pagmamahalan. Hintayin mo ako, Cairo ah. Sana ako pa rin ang nasa puso mo. At kung hindi man, aagawin kita sa kanya. Kung sino man siya. Dahil hindi ako papayag na may mamahalin kang iba. Dapat ako lang, no? Miss na kita, mahal ko. Alam mo bang may nagkakagusto sa akin dito? Pero wala akong pinansin maski isa. Ikaw lang mamahalin ko, Cairo. Ikaw ang una at huli kong pag-ibig. Kasalukuyan, April 18, 2017. Why am I sneezing all day? Bakit lagi ako napapatid na something? Nasa kaninong utak kaya ako tumatakbo ngayon? Sana naman ay hindi sa kanya. I hate you! I hate you! I hate you, Prince Gabriel. Umanda ka kapag nagkita tayong muli. OMG! Saan pupunta si Sir Cairo? Hindi pa naman lunch break ah. Makausap nga. Sir, where are you headed? We have a few important things to do. Huh? Just follow me. Okay sir. Hold on. I'll just get something. So habang ginagawa namin ang NCR project noon, and while he's on the field, he's secretly seeing Sir Duke? Ang landi-landi mo talaga. Hindi mo man lang ako inisip? Ang sama mo. You don't care about how I feel? You don't care about me. OMG, nasa elevator na siya. Sandali lang naman po, Sir Cairo. Makatakbo na nga lang. Sir Cairo, wait lang naman po. Thank God na abutan kita. As I was saying, Sir Cairo, you don't care about me? Sir Cairo, I care about you. I care about my job, sir. OMG, Sharon Cuneta yarn ng Caregiver movie. And then, while I was busy with all of the projects, you are betraying me. Hindi mo ba alam ang lahat ng hirap na dinanas ko, Prince? Kasalanan mo ang lahat ng yon. It's all your fault. Ang sama mo. Ang sama mo.
Sir Cairo, wala po akong ginagawang masama. Akala mo lang wala. Pero meron, meron. OMG. Vilma Santos. What are you talking about, Barbie? Sir Cairo, as I was saying, Mas magaling ba siya kaysa sa akin, ha? Kaya ba hindi mo ako pinagbibigyan nun dahil sa iba ka bumibigay? Ang landi-landi mo talaga, Prince. Walang hiya ka? Mas gusto mo ba yung mas patanda sa'yo? Mas gusto mo ba yung may perang nauuto mo? Nababaliw na ako kakaisip. Kasalanan mo to eh. Kasalanan mo to. Sir Cairo, teka. Bakit galit ka? Bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. OMG. Bea Alonso. Last na to, promise. What the hell is wrong with you, Barbie? What are you talking about? And why do you speak that way? Para ka nasa drama eh. I should be the one asking you that, Sir Cairo. Kanina ka pa nagsasalita mag-isa eh. And where the hell are you going? Hindi pa naman lunch break ha. Bakit tayo nasa labas ng opisina, sir? Why did you bring me outside, Barbie? I have a lot of things to do. Sir Cairo, I was just following your orders. You told me to follow you, so I did. What? Did I say that? Balik na nga tayo sa taas. OMG, Sir Cairo. Wala ka na sa sarili mo. Si Prince bang iniisip mo, sir? Dahil ba anniversary niyo ngayon? Ay, don't worry, Sir Cairo. Babalik din yun. Malapit na. Sir, by the way, as I was saying, Barbie, did you know that Prince and Sir Duke had a secret relationship? yes, sir. I mean, no, sir. Why did you ask, Sir Cairo? Are you telling the truth? If meron mang nakakalam dito sa lahat ng chismis sa opisina, ikaw yun eh. Chismosa ka kaya? Come on, tell me. I have no clue, sir, and if I did, I would tell you immediately. OMG, hihimatayin ako. Hihimatayin ako. Red alert, Sir Ace. I already know the truth, Barbie. I met his brother one night. And he told me na sumama si Prince sa sugar daddy niya si Sir Duke. Sugar daddy? What do you mean, Sir Cairo? Sugar daddy? Do I have to explain that? Yung kaibigan mong malande na mukhang pera pa, sumama doon sa mas mayaman. OMG, hihimatayin ako. Hihimatayin na talaga ako dito. False alarm. Hindi niya alam. You got it all wrong, Sir Cairo. Nakakatawa ka, sir. No, I didn't know that, Sir Cairo. Are you sure na sugar daddy ni Princess Sir Duke? What else could it be? He's poor and desperate to become rich. Siguro ngayon, nagpapakasasa na siya sa pera na kuha niya kay Sir Duke. Kawawang matanda. Nauto sa malaanghel na mukha ni Prince. Anyway, what were you saying? Ay, regarding that, Sir Cairo, kanina ko pa sinasabi. I don't know about Prince, but Sir Duke is bound to return exactly a year from now. Sir, we received a business proposal from him, and he wants day and night advertising to become their exclusive marketing partner. This is a good opportunity for us, Sir Cairo. I suggest we grab it. Aware ba si Dad about this? Aren't we supposed to endorse this to the main branch? No, Sir Cairo. Your dad already gave you the power to make this kind of decision. It's up to you now. Are you sure about taking on this partnership, Barbie? Of course, Sir Cairo. If I weren't, I would suggest otherwise. Okay then. If that's what you think, we'll take it. I'll trust you on that. Makalipas ang isang taon, dumating na ang araw ng pagbabalik ni Prince. April 20, 2018.
Isang taon kong pinaghandaan ng araw na to. Ang araw ng pagbabalik ni Prince. Sigurado akong kasama niya na si Sir Duke kapag nakauwi na sa Pilipinas. Dahil nalaman ko mismo sa kapatid niyang si Jamil na sumama siya kay Sir Duke noon. Sa loob ng isang taon, dinilasan ko ang pag-gym at inalaga ng aking sarili. Dahil gusto kong pagsisihan ni Prince kung ano ang pinakawalan niya kapag nakita na niya ako. Wala akong issue sa pera dahil marami ako niyan. Pero wala akong planong makipagkompetensya sa lalaking alam kong mas mayaman sa akin. Ang gusto ko lang, ang makapaghiganti. Yun lang ang laman ng isip ko sa buong taong pag-aantay ko. Simula nung nalaman ko ang buong katotohanan. Di hamak na mas pogi na ako ngayon. At sigurado akong maglalaway si Prince sa akin. Natatawa ako sa tuwing na-imagine ko ang itsura niyang nagmamakaawang balikan siya. Pero hindi ako papayag, no? Bakit ako papayag? Bakit ko sasayangin ang panahon ko? Sa taong iniwan ako ng dahil sa pera, di ba? Hindi siya isang kawalan. At handa na akong harapin siya. Handa ng lahat nung dumating ako sa opisina. May konting salo-salo kaming inihanda para sa pagbabalik ni Sir Duke. Dahil ito rin ang araw na pagkasundoan naming pipirma sila sa business proposal na binigay nila noong nakarang taon. Noong Miyerkules sana dapat nangyari to pero biglang nagbago dahil sa nagkaroon sila ng problema sa flight pabalik ng Pilipinas. Alas 9 ng umaga nang dumating siya at kagaya ng inaasahan ko, kasabay ng pagdating ni Sir Duke, nandun din si Prince. Totoo nga talagang nalaman ko mula kay Jamil. Handang-handa na akong harapin siya. At nung nakita ko naglalakad na siya patungo sa kinatatayuan ko, wala akong ibang nakita kundi ang napakatamis niyang mangiti habang nakatitig sa akin. Katulad din ng mga ngiti niya nung una ko siyang nakita nagbebenta ng turon. At katulad ng mga ngiti niya noong ginising niya ako sa gilid ng kalsada. Para akong nakakita ng isang anghel. Ah, shit! Bakit ang pogi mo pa rin? Bakit ganito yung nararamdaman ko? Hindi pwede to, Prince. Hindi pwede. Isang taon kong pinaghandaan to eh. Galit ako sa iyo, Prince Gabriel. Pero maliban sa mga ngiti niya, napansin ko din sa mukha niyang tila ba'y sabik na sabik siya na makita ako. Parang isang batang napaka-excited na makitang muli ang matalik niyang kaibigang kay tagal nang nawalay. At nang magkaharap na kami, hindi ako makapagsalita. Bigla niyang sinigaw ang pangalan ko. At niyakap niya ako ng pagkahigpit-higpit. Cairo! Miss na kita. I'm sorry. If we could stay professional, Prince. Hindi ko hinayaang yakapin niya ako ng matagal. At itinulak ko siya. Dahil kasama ko si Barbie na sumasalubong sa kanila. Sa labas ng opisina. At ayoko mag-isip ng masama si Sir Duke. Ang ipinalit niya sa akin. Wala akong tinanim na galit kay Sir Duke. Dahil isa siyang asset sa branch ko. At alam kong biktima lang din siya ni Prince katulad ko. OMG! Hihimatayin ako. Hihimatayin na naman ako. The long wait is over. Pero bakit ganun? Ikaw, Sir Cairo, ha? Panwari ka pa? Akala mo, ha? Anong akala mo sa akin? Easy to get? Pero, shit! Nag-shampoo siya ngayon. Ang bango ng buhok niya. Pero hindi. Wala akong pakialam. Kahit maligo ka pa ng shampoo. Kamusta ka na, Cairo? Ang pogi mo ngayon ah. Hindi mo ba ako na-miss? Hindi ko muna siya pinansin. Dahil hindi naman siyang kliyente na inaasahan ko ngayon eh.
at ibinalik ko ang atensyon ko kay Sir Duke. Good morning, Sir Duke. I apologize for the entrance, but shall we? Good morning, Cairo. This might be a bit surprising, but I expect you guys to have the same treatment to Prince as you have to me. He's my apprentice, and he will soon be taking over my responsibilities. Of course, Sir Duke. Again, I apologize. We also want to keep a professional relationship between the people involved in this partnership. Sir, we have prepared a small feast for you upstairs. Great! I'm actually starving. Prince, let's go and visit your old workplace. Okay, Papa. Papa? Papa ang tawag mo sa kanya? Nakakatawa ka. So paano kapag nag-aano kayo? Anong sinasabi mo? Sige pa, Papa. Bilisan mo pa, Papa. Ganon? Nakakadiri ka. Ang landi-landi mo talaga, Prince. Mula nang tinawag ni Sir Duke si Prince sa baba at hanggang makaakyat kami sa 5th floor patungo sa meeting room, nakakaakbay siya kay Prince at nagbubulungan silang dalawa. Hindi ko maiwasan na mainis. Hindi dahil sa pag-aakbay niya kay Prince at sa pagbubulungan nila, kundi naiinis akong pinaglalandian sa opisina ko. Sir Duke, would you like a sweet first or would you like to proceed with the contract signing and eat afterwards? Papa, pirmahan mo na yung kontrata para wala na tayong isipin mamaya. Sandali lang naman yun eh. Tsaka gutom na ako. Wala naman tayong kailangang baguhin dun, di ba? Pal ka talaga, no? Ikaw ba yung tinatanong ko? Si Sir Duke ka ba, ha? Duke ba pangalan mo? You heard him, Cairo. Hand me over the documents and I will sign it now. Hindi pwedeng magutom to eh. Baka uminit ang ulot pamiloso po buong araw. Of course, Sir Duke. Barbie, if you could please bring the contract over. Alam ko yun, no? Kaya nga palaging pinakakain niya ng masarap noon eh. Ano ba? Bakit ko ba naaalala yung mga nakaraan? Nakalimutan na kita eh. Hindi na binasa ni Sir Duke ang kontrata. Pinirmahan na agad dahil naisend naman ito sa kanya noon sa email para ma-review in advance. Bale, yung pirma niya na lang ang kulang dahil pirmado ko na ito at ni Dad. Pagkatapos nun, nagsimula na kaming kumain. Wala halos pinagbago si Prince. Ganun pa din. Malakas kumain. At sa tuwing sinusubo niyang mga pagkain, ngumingiti siya. Yung buhok niya, ganun pa rin ang ayos. Yung balat niya, maputi pa rin at mamula-mula. 3 taon ang dumaan pero parang walang nadagdag sa edad niya. Kung paano siya nawala, ganun pa din siya nung bumalik. Ang pinagkaibahan nga lang ngayon, mamahaling damit na ang suot niya. At ngayon nasa ibang tao na siya. Grabe! Ang sarap talaga ng pansit dito, no? Tikman mo to, Papa, dali. Di hamak na mas masarap to kesa dun sa pansit sa Singapore eh. Damihan natin dahil ang payat-payat mo na, Papa. Baka isipin nilang hindi kita inaalagaan eh. Sige, damihan mo at kakainin ko yung lahat. Ayan, gusto mo ng lumpia? Of course. Anything you will serve, I'll gladly eat it. Damihan natin dahil ang payat-payat mo na. Kaya pumapayat si Sir Duke dahil inuubos mo ang pera niya. Matapos ang konting salo-salo, inimbitahan kami ni Sir Duke na dumalo sa evening party na inihanda nila para sa amin. Kasama si Dad at iba pang mga importanteng mga taong involved sa partnership. Bukas ng gabi sa may BGC. Hindi rin basta-basta ang kinuha nilang lugar. Dahil mamahalin ito at may live performance pa. Medyo malayong venue pero dahil pinagtibay ng mga ganitong klase imbitasyon ang mga business partnerships, kailangan kong dumalo. Bago pa man sila umalis, muli akong nilapitan at kinausap ni Prince nang magpang-abot kami sa banyo. Cairo, pwede ba tayo mag-usap? Sure.
If this is about the partnership, then I'm willing to talk. If it is something else, then let's not waste our time. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Kahit 5 minutes lang? Shoot! Which part of the partnership would you like to know? 4 minutes. The contract have been signed and hindi ka naman involved doon. So, you should not be pestering around. 3 minutes? Ano nga ang gusto mong malaman about sa partnership? 2 minutes. O kahit 1 minute lang, please. Just go home with Sir Duke. Stop wasting my time. Hindi ko hinayaang masabi ni Prince kung ano man ang sasabihin niya. Dahil alam kong puro kasinungalingan lang ito. Nakaramdam din kasi ako ng konting awa nung makita kong namumuo na ang mga luha niya sa mata. 1 taon kong pinaghandaan to pero baka bigla akong madala sa mga salita niya. At baka masira ko ang tiwala ni Sir Duke sa akin. Malaking kawalan ng DK Holdings kung sakali magbago ang isip ni Sir Duke. Kaya, minabuti ko na lang na umiwas. Baka kung ano pa yung magawa ko kay Prince. Kinabukasan nagtungo ako sa venue para sa evening party na inihanda ni Sir Duke. Buti na lang inagahan ko. Kaya nakahanap ako ng mapaparkingan ng sasakyan ko. Medyo mahirap kasi magpark dito sa BGC. Ang daming tao lalo kung weekends. Pagbaba ko ng sasakyan, sakto din namang lumabas si Prince sa kanyang sasakyan. Nagkasabay pala kami sa parking area. Hindi tulad ng uri ng sasakyan na gamit ko, ay hindi kamahalan yung sa kanya. Toyota Wigo. Maliit at hindi kamahalan ng maintenance. Hindi ito ang sasakyan na gamit ni Jamil noon na Toyota Camry. At di hamak na mas mahal ang Camry kaysa sa Wigo. Napaisip nga ako kung bakit ganito yung sasakyan na gamit ni Prince eh. Dahil alam kong kaya siyang bilhan ni Sir Duke ng mas magarang sasakyan. At kailan pa siya natutong mag-drive? Hindi na ako makaiwas. Dahil halos sabay kaming lumabas at tumayo sa sasakyan namin. At nang makita niya ako, bigla siyang nataranta. Tapos, bumalik sa loob. Ako naman, nagsimula na maglakad nang maisarado at mailak ko na yung sasakyan ko. Cairo! Sandali lang. Napalingon ako nung tinawag niya ako. At ngayon ay napansin kong meron siyang bitbit na paper bag. Kaya pala siya bumalik sa loob ng sasakyan niya kanina para kunin to. Wala sana akong planong pansinin siya pero katulad nun, makulit pa rin si Prince hanggang ngayon. At alam kong hindi niya ako tatantanan kapag di ko siya binigyan ng atensyon. O Prince, bakit? Sandali lang. Isasara ko lang yung sasakyan ko Ayan, sarado na. Siya nga pala. Ito sasalubong ko sa'yo. Pasensya na. Nakalimutan ko kasing dalhin kahapon Hindi ko may paliwanag kung bakit ganun siya kasaya. Nang maibigay niya sa akin ang bitbit niyang paper bag. Mas masaya pa yata yung nagbigay kaysa dun sa tumanggap Kahit labag sa loob ko, tinanggap ko pa rin yung pasalubong niya. Wala na akong magagawa dahil hawak ko na to. Thank you I'll just leave it inside my car muna and I'll check it later. Ano ba Prince? Pinapabalik-balik mo pa ako sa sasakyan ko Nakakapagod ka. Tsaka hindi ko kailangan ng pasalubong mo, no? Sige Cairo. Magustuhan mo sana. Alam mo, ang tagal ko pinag-isipan yan. Hindi ko kasi alam kung mas gusto mo yung blue o yung off-white Dahil bagay naman sa'yo pareho. Pero palagay ko, mas bagay sa'yo yung blue. Kaya blue yung pinili ko. Sure. Titignan ko mamaya. Thanks again. Okay lang ba na sabay tayong maglakad papunta sa venue? Ang kulit-kulit mo naman. Bakit mo ba ako sinusundan? Do I have a choice? At alam kong bagay sa akin ang blue dahil favorite color ko yan, no? Habang naglalakad kami, nagkunwari akong busy sa pag-check ng cellphone ko
Siya naman, tahimik na naglalakad at sinasabayan ang bilis ng mga hakbang ko. Sa tuwing napapatingin ako sa kanya, ngumingiti siya gamit ang mga mamasa-masa niyang mga labi. Naalala ko pa noon kung gaano kalambot ang mga labi niya. Ay, ang cute niyang tingnan sa light orange na long sleeves niyang suot. Bagay na bagay sa kanyang ganitong mga baby colors. Dahil baby pa naman talaga siya eh. At super cute niyang tingnan. Hawak-hawak ng dalawang kamay niya ang maliit na shoulder bag. Mahalin ang bag na to. Alam na alam ko dahil mga ganitong uri ang bag na gusto ni tita. Anong cute? Hindi siya cute. Ang pangit. Pangit-pangit kaya niya. Wala akong pakialam kung malambot ang mga labi niya. Ilang beses niya din akong sinubukang kausapin pero hindi ako sumasagot. At patuloy na nagkunwaring busy ako. Hanggang sa tumahimik na siya at yumuko na lamang. Ganitong ganito siya kahit noon pa. Kapag malungkot o di kayo nagtatampo, yumuyuko siya. Dahil nakaramdam ako ng konting awa, pinutol ko na ang aking katahimikan at nagsimulang magtanong. Bakit nga pala hindi kayo magkasabay ni Sir Duke? Nang marinig niya ako nagtanong, bumalik ang kanyang sigla at ang mga ngiti sa kanyang muka. Umuwi kasi ako sa Paranaque kahapon eh. Doon na kami nakatira ni inay at ng mga kapatid ko ngayon. Doon sa luma naming bahay. Okay. So, nasan si Sir Duke ngayon? Ay nandito. Diyan lang sa isang hotel malapit sa venue. So mamaya, dun ka magstay sa hotel niya? Hindi. Uwi ako sa Paranaque kaya kakain lang ako ngayon. Hindi ako iinom. That's boring. We're here to party, right? Alam mo naman na mahina ako sa inuman eh. Siya nga pala, Jairo, may invitation akong nilagay dun sa pasalubong ko sa'yo. Sana makapunta ka ah. Kung hindi, okay lang. Invitation? What for? Para sana sa ating dalawa eh. Bukas ng gabi. Pero hindi mo kailangan na pumunta kung ayaw mo. Pero maghihintay ako. Naputol ang usapan namin nang makarating na kami sa venue. Nandito na rin si Barbie, si Sir Duke, pati si Dad, kasama si Tita at si Micah. Nagkahiwalay na kami ng direksyon ni Prince. Dahil dumiretso siya kay Sir Duke. At ako naman, kumuha muna ng tubig na maiinom. At dahil hindi ito isang formal event, wala naging program maliban na lang sa maiksing talumpati mula sa representative ng DK Holdings na si Sheila upang ibitahan ang lahat na kumain at mag-party buong gabi. Nasubukan ko nang umattend sa mga ganitong klaseng social gatherings noon. At alam kong malaki ang budget na inilaan ni Sir Duke para dito. Kaya naman, mamahaling inumin ang pinili ko. Matapos kong kumain ng konti. Sa kung anong dahilan, hindi ko mapigilang hanapin si Prince sa paligid. Parang gusto kong palaging tinitingnan si Prince. Ang taong nang iwan at nanakit sa akin. Mag-isa lang ako sa isang sulok na umiinom. Dahil ayoko may istorbo eh. Si Dad naman ay nasa isang table kasama si Sir Duke, si Tita at si Micah. Si Prince naman ay nasa kabilang table, kasama si Barbie at ang iba pa naming katrabaho. Alam kong ako ang pinagchichismisan ni Prince at ni Barbie. Nagtatawanan pa nga yung dalawa eh. Siguro, pinag-uusapan nila kung paano ako nautot na saktan ni Prince noon. Pero noon yun eh. Iba na ngayon. Hindi na ako ang dating Cairo. Yung Cairong madaling mautot masaktan. Palaban na ako ngayon. At hindi ko hahayaang lokohin ako muli ng mga tao. Lalong-lalo na si Prince. May mga ilang sandali nagkakatinginan kami ni Prince mula sa malayo. At nakikita ko sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Napapansin niya sigurong napapadami na yung iniinom ko. Anong magagawa ko? Masarap yung inumin eh.
Tapos libre pa. Kaya lulubusin ko na. Ewan ko ba? Kahit may pera naman akong pambili ng mga gusto ko, natutuwa pa rin ako na kapag may nakukuha ako natatanggap akong libre. Samantala, sa table ni Prince at Barbie. Oy Prince, kamusta ka na? Ibang-iba ka na. Big time ka na ngayon. Maganda ba sa Singapore? Barbie! Namiss talaga kita. Hindi mo lang tayo nakapag-usap ng matagal kahapon. Okay naman ako. Ako pa rin to. Wala naman nagbago eh. Pero ang tanong, Prince, may bago ka na bang love life? Sige na, chika mo na. Meron. Kung babalikan niya ako. Siya pa rin talaga eh. Wala nang iba. Ay, sinubukan mo na bang kausapin? Oo naman. Pero, kilala mo naman si Cairo eh. Galit pa siya sa akin ngayon. Kaya, pagtsatsagaan ko muna. Ituloy mo lang yan. Magkakabalikan din kayo. Excited na ako para sa inyong dalawa sa totoo lang. Ako nga din Barbie. Magdilang anghel ka sana. Samantala, sa table naman ni na Duke at Ace. So Ace, what you're trying to say is, Cairo doesn't know that Prince and I are relatives? Really? Right, Duke. Hanggang ngayon, fixated pa rin siya sa idea that Prince betrayed him and sumama sa sugar daddy niya who miss you. How come? Isn't it obvious? Exactly. You have the same last names. Gabriel. Halos magkahawig kayo ni Prince. And in an angle, right? Prince looks like a younger version of you. All of the clues have been laid down for him to figure but he chooses not to see. He's stubborn and too blinded about what he believes in. So, why don't we just tell him para matapos na? It would be easier that way, Duke. But I want my son to deal with his own problems. And in case you haven't noticed, I think Prince is trying to win him back in his own little way. Oh, really? I don't know that. I agree. But maybe we'll step in if it gets serious, no? Right, of course. But for now, let them be kids and sort things out. They look cute, don't you think? Yes, they are. Too funny cause Kyra is just staring at Prince while my nephew is glancing at him from time to time. Lah, bakit niyo ako tinitingnan? Pinagchichismasan din ba ako ni Dad at ni Sir Duke? Ano ba yan? Ilang sandali pa, nagsimula ng live performance at para bang nananadya ang tadhana. Dahil kahit upbeat ang tugtugan, puro patungkol sa pagkasawi sa pag-ibig ang kinakanta ng banda. Ina-enjoy ko na lang yung music at sumasabay sa bokalista. Tapos, hindi ko na malayang nasa tabi ko na pala si Prince. Nag-iisa ka yata dito ah. Ayaw mo ba na sumabay sa amin? Oy Prince, nandyan ka pala. Hindi na. Okay na ako dito. Ang KJ mo naman? Gusto mo bang samahan muna kita kagaya ng dati? Sorry, but I prefer being alone. And for God's sake, kalimutan na natin yung nakaraan. Wala na tayong dapat balikan. Doon ka na lang kay Sir Duke mo. Hindi na nakasagot si Prince sa sinabi ko. Dahil biglang tinawag ng bokalista ang pangalan niya. Kaagad naman siya nagtungo sa harapan. At ang buong akala ko, may speech siya para sa lahat ng mga bisita dito. Pero hindi yun ang nangyari. Biglang tumugtog ang gitarista ng isang slow rock na awitin. At si Prince naman ay nagsimulang kumanta. Guys, ang title ng song na kinanta ni Prince dito ay yung Ang Hanap Ko by Michelle Ayalde. Ito yung song sa Meet Your Garden, Tagalog version ng Neo Day. Hindi ko na siya i-include dito baka kasi hindi mo monetize eh.
Balik tayo sa kwento. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin pero tulala lang ako kay Prince. Simula nang binukan niya ang kanyang mga bibig. Hanggang sa matapos ang kanta. Nagbalakpakan ng mga tao. At gandang-ganda ako sa boses niya. Hindi naman siya pang pro singer na level pero nasa tono at tagos sa puso. Ngayon ko pa lang siya narinig na kumanta ng isang buong kanta sa mikropono. At para akong sinaniban ng kung anong hiwaga. At wala akong ibang narinig kundi ang boses niya. At ang awiting alam kong inilaan niya para sa akin. Gusto ko pa sana siyang kumanta ng kumanta. At huwag nang tumigil. Pagkatapos nun, hindi na niya ako binalikan sa kung saan ako nakaupo. Tumabi na siya kina Barbie. Humawak ng basong may lamang alak at ininom ito. Nasundan pa ng isa at ng isa. Hanggang sa nakarami na siya. Akala ko ba hindi ka iinom? Ba't parang gusto mo yatang malasing ngayon eh. Napakasinungaling mo talaga, Prince. Maya-maya pa, dahil siguro sa dami at sa dire-diretso yung pag-inom, bigla siyang natumba sa kanyang kinaupuan at ako na may napatayo. Gusto ko siyang lapitan at takayin. Pero lumapit si Sir Duke sa kanya. Kinarga siya palabas ng venue. Nag-pass out si Prince sa kalasingan. Hindi ko man lang siya nagawang hawakan. Dahil nasa kamay na siya ngayon ng taong pinalit niya sa akin. Si Sir Duke. Nakaramdam ako ng pag-aalala sa kanya. Na unti-unti namang naging pagkamuhi. Yan kasi. Inom ng inom. Hindi naman pala kaya. Yan ang napapala mo. Kasalanan mo yan. Alright, so that's our episode 14 ng Nainlove Ako sa Boss Ko. Sana guys nag-enjoy kayo, no? At kinilig sa muling pagkikita ni Cairo at Prince. At mabilis lang guys, no? Shout out kay Jocelyn Tampos from Cebu, Talisay City. Sabi niya rito, matagal na po akong tagapakinig sa mga story niyo. I hope mapansin niyo ako. Hello sa'yo Jocelyn and maraming salamat sa suporta mo sa channel natin. Guys, abangan nyo yung episode 15 at ang nalalapit na pagtatapos ng story natin. If you enjoy our story, don't forget to hit like, comment, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga news stories natin. And of course guys, please continue sending your stories sa mentomenstories@gmail.com. Malay mo next time, kwento mo naman ang mabigyan ng buhay dito. Yun lamang po at maraming salamat sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.